Bar po siya, may mga DJ po siya, tsaka may mga party-party po eh. Okay, surrounded po ba siya ng mga residential areas? Yes po, opo. Okay. May idea po ba kayo, ma'am, kung meron na po ba tong license? Ang sabi po kasi wala pa daw po. Nag-usap na po kami sa barangay ng tatay ng may-ari po. Okay. Nangako po siya na lalagyan nila ng soundproof. Pero Pero hindi. hindi po nangyari. Actually, sir, may mga permit naman po ako. From business permit and liquor permit. Commercial space din naman po ako. Sports bar, so serving ng drinks. Umaabot po talaga kami ng midnight, at least 4 a.m. And about naman po sa noise na ina-complain nila, nagkaroon na rin po ako ng sound deadening sa area ko, sa sarili ko po. Kami nakikiusap po kami noon. Nagharap na po tayo, nakikiusap kami sa inyo. Sabi nyo, lalagyan nyo ng soundproof. Anong soundproof? Lalo nga pong lumakas eh. Sir Ronald, kami sir, ayaw din namin sir nga mawalan ka ng negosyo or so kaya sir, we are proposing na para peaceful lang sir nga wala may mapaperwisyo. Pag mag-uusap kayo ng complainant sir, yung noise sir i-minimize so hanggang 10 ng po by sa ordinance sir. We should limit that sir. Kaya we advise you sir na kung sana we could meet peaceful settlement here dito nga okay sa complainant, okay sa para sir tuloy yung negosyo nyo, tuloy din yung peaceful lang sir na buhay ba ng mga residente para win-win situation tayo dito sir. Okay po. Sige po, sama ko yung team ng Sawantes Radio ma'am. So ngayon nandito na tayo sa Kabahayan, no, kung saan nga nandito taga rito sila Ma'am Jenny at iba nating mga residente at ito nga ma'am, no, wall lang ang pagitan ng The Cage Bar dito sa inyong mga bahay. So unahin muna natin ma'am, usually from wall to wall kayo ma'am, no, so rinig na rinig ninyo ma'am. Yes po. So anong oras nag-uumpisa yung ingay ma'am? Usually po siya 11 hanggang 6 a.m. po. 6 a.m. Opo. So ano yan ma'am, party rave talaga yung music nila? Opo. Kumakalabog po ma'am. Party-party talaga. Okay. So kailan nag-umpisa yung ingay ma'am ulit na ganito? January pa po eh. January. Opo. So sir, kayo yung isa sa mga rumiresponde po. So based po sa pag rumiresponde kayo dyan sir, talagang maingay po ba? Maingay talaga. Minsan ano pa sa amin, sabihin na may permit naman kami. Tapos, yan, wala na kami magawa sa kanila. Kasi yan yung sinasabi na lagi. Kahit sitahin nyo, wala, hindi sila nagpapatinag. Hindi rin. Okay. So ngayon, ang tinitingnan kasi natin dito, ma'am sir, is meron tayong city ordinance wherein hanggang 10 PM lang usually dapat at wala nang video okay, wala nang maingay or anything na sound system dyan. Pero we'd like to look into it kung kasama residential lang ba yon or pati commercial dahil nga commercial nga siya na area. So yun yung kailangan nating makita. And then maganda dito ma'am, nagkausap-usap na ba kayo with the owner na harap-harapan ma'am para ma-address sana yung issue? Yung tatay po nung may-ari, nagharap na po kami sa barangay. Kasama po yung mga kapitbahay din po namin. Anong sinabi po? Ano nga po nila, lalagyan daw po nila ng soundproof. Yun yung sinabi. Opo. Okay, so nung nung sinabing maglalagay ng soundproof, nag-improve ba or lalo lang pong umingay? Lalo pong umingay eh. Naghinto po sila, siguro naglagay din po sila ng soundproof. Pero nung pagbalik po, lalong nadoble yung ingay niya. Okay. So, dun sa reklamo nyo po na nagharap-harap kayo, so nangako sila maglalagay ng soundproof pero wala nangyari. Kumbaga, naglagay lang pero siguro substandard yung pagkakagawa. At kanina nga galing kami doon and nakita natin na kumbaga yung walling nila is siguro kulang pa talaga sa pagpapalagay ng soundproof. And then, saka papers naman nila, mayroon silang papers but tinitingnan din natin kung ano yung mga rason bakit sila na-issuehan din po ng barangay clearance and bakit nabigyan sila ng BPLO ng permit at yun po yung alamin natin later on sa office ng mayor natin. But for now ma'am, sa inyo, sa side ninyo ma'am, kung meron kayong gustong mangyari, ano ba ang nais ninyo talaga ma'am dito sa The Cage Bar? Pa-close na, permanent close na po talaga. Kasi nakaka-perwisyo na sobra. Especially kung yung may mga estudyante ka, tapos may kagaya niya, mayroon siyang parent na PWD, then senior din. So, nakaka-perwisyo talaga. So, dapat hindi lang basta temporary close or permanent close na talaga.
So yun yung nais ninyo, ma'am, no? Pero itong may-ari mismo na nakausap din ni attorney, hindi nyo pa siya nakakausap ng... Hindi pa po. Kakausap. Yung tatay lang po Tatay naman. pa lang. Okay. So sige, subukan natin, ma'am, na mapag-usap-usap kayo. Although ni-request niya na ayaw niya ng may video or what, pero we can do that naman. Kung gusto niya, at least nandun kami to witness, ma'am, no? Ayan, so ngayon, ma'am, samahan namin kayo sa City Hall. Mag-file muna tayo ng formal complaint and then after that, invite natin tong may-ari para magkausap din po kayo. Okay? So ngayon, kakausap tayo dito ng mga kapitbahay din natin, no, na nakakarinig or malapit nga mismo dito sa The Cage Bar. So ngayon kasama natin si Nanay. Nay, anong name niyo po? Bet po. Okay, so Ma'am Bet, dito, may tindahan din kayo dito, no? So, madalas nyo pong naririnig dito, anong mga naririnig nyo kadalasan, ma'am, hanggang anong oras? Ano din mga 10 hanggang magdamag na Nakakatulog pa ba kayo ng maayos? Maingay nga rin kasi yung anak ko work from home din Tapos itong apo ko rin pag ingayan din pag natutulog. Okay, so hanggang madaling araw kayo, walang tulog. Madaling araw. Si Sir, ito, kausapin natin si Sir. Anong name niyo po, Sir? Rolando Horado po. Sir Rolando. So, Sir Rolando, kayo rin po ba ay nabubulabog nitong The Cage Bar? Opo, parwisip po sa mga estudyante. Madaling araw po nagigising. Okay, so ngayon nandito na tayo po, no, sa San Mateo Municipal Hall natin. And first, kasama natin ngayon si Admin Henry Desiderio, no, ma'am, and of course we have here ang ating mga constituent po, sir, ng Barangay Banaba, at sila nga po ay nakarating na po sa program ni Senator Raffy Tulfo regarding, sir, dito po sa di umano maingay daw po na bar around them, which is The Cage ang pangalan. So, admin, na-raise na po, nandito na po tayo. So, sa level po ni Mayor ninyo, sir, ano po ba ang maitutulong natin at magandang solusyon po dito po sa problema ng ating mga constituents po? Well, actually this concern can be covered by an existing ordinance of the municipality wherein public disturbance can be highlighted as a violation. Dahil according to this ordinance number 005 series of 2018, that all persons who produces excessive, unnecessary, uncontrolled sounds generated from playing any mechanical instrument, radio players, televisions, that cause unnecessary disturbance to the public within the whole of San Mateo Rizal, residential man siya, public streets, roads, streets, is a violation of law. And andito ang BPLO rin to provide guidance, clearer perspective on what the next steps we have to undertake. Kung kailangang magdagdag ng mga soundproofing system yung business, because we want to encourage businesses to grow. And of course, but we also need to be balanced and listen to our constituents kung naaapektuhan sila, particularly their health. Diba? And then if hindi sila mag-comply, the barangay can issue a red tag wherein during renewal of business permits, hindi sila makakakuha ng permit to operate for next year. With this complaint, sir? With this complaint, kailangan i-address nila yung concern na yan as soon as possible. So, those are the steps that we can do. But of course, sir, no, dagdag na lang natin kasi last time nung na-ere po ito live on the program, sir, may nabanggit po dun yung owner na parang we would like to get your side kung totoo man po yun, na parang inaalaw naman daw sila ng LGU or natin dito, sir, na mag-operate daw ng 10 p.m. onwards. Tama po ba? May nabanggit siyang gano'n. So, tama po ba, sir, or wala naman pong gano'n? Just to clarify on that, sir. The permit allows them to operate business since they are a resto bar. But of course, it's clearly stated in the business permit that they have to follow the ordinances or existing law, whether it's national or local, to operate their business. And since they have a violation of public disturbance, I believe there is a reason to cite them or to instruct them to improve on their services. And of course, no, tama nga si sir. And isa rin kasi nating tinitingnan dito, admin sir, no, is baka nga sabihin ni owner na commercial kami, residential sila, at least na clarify natin, sir, na
ang covered nitong city ordinance natin na 10 PM na wala ng maingay is from residential and commercial and lahat ng nasasakupan ng San Mateo. May nagsabi lang din po sa akin na sinasangala-ngalang din po nila yung San Mateo na may kilala daw po. May kapit daw po. ganyan. Parang kilala si Mayor, ganun. May kapit, parang ganun po ba? Yung sabi-sabi, syempre, di rin naman po natin alam kung talagang totoo po. Let admin answer that, sir. So, sir, totoo daw ba may kapit daw po? Or wala naman siguro pinapanigan ng ating mayor? Wala naman kaming, hindi ko makilala kung sino may-ari nun eh. Wala naman tayong papanigang ganun. And we will strictly follow by the rules and bounded by law kung paano tayo mag-operate. At knowing the mayor is a well-balanced individual na to give opportunity, of course, for businesses to come in, but of course, they should follow the regulations of the municipality. So, ayun nga, no. And again, sir, kasi tinitingnan din natin, sila, ma'am, yung tinitirahan nyo, ma'am, is matagal na po kayo dyan, tama po? Tama? Since birth. And botante kayo ng San Mateo, tama? So, residente talaga kayo dito. Lahat po kami botante. Halos lahat po nakatira doon mga botante po. On a last note, as I've said earlier, yung aming Department of Public Order and Safety has been instructed to regularly visit the area during late times, wee hours of the morning, to see that there are no violations or there are no complaints, immediate complaints. Kanina po, dumalo dito si Sir Jay, ang may owner nga, at ito may hawak tayo ngayon dito na parang kumbaga ito'y minutes lang kasunduan na later lilipat tayo sa barangay para i-formalize siya. But ngayon, didiscuss natin ni admin ano yung mga napag-usapan, and ito po ay pinag-usapan ninyo, ma'am. Walang pumilit sa amin, ito po yung naging napagkasunduan. At admin, pwede po ba natin, sir, basahin itong napagkasunduan na parehas po sinang-ayunan na both sides, although si Sir Jay medyo tumanggi na siyang makipag-usap on camera, but of course we have admin here to explain. Magandang hapon po muli, at napakagandang naging usapan ng ating may-ari ng negosyo, ang Cage Amusement Center, at ng mga residente ng Acacia Street, Putol na Tulay sa Barangay Banaba. Nagkaroon po sila ng pag-uusap, naghain ng kanilang mga puntos, at nagkaunawaan naman po. Sa kanilang paghaharap, batid ng mga nagrereklamo na magmula noong gabi ng 15 ng Oktubre 2025, naging mas katanggap-tanggap na ang tunog at ingay na nagmumula sa ipinagsumbong na establishmento. Ang may-ari naman ay nasabing establishmento ay nangangakong ipagpapatuloy ang pagpapahina o pagpapalumanay ng pagpapatugtog sa kanilang operasyon upang hindi makasagabal sa mga kalapit na residente. Kung kaya't sa kanilang paghaharap ngayong araw na ito, nagkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng magkabilang panig patungkol sa pagreresolba ng nasabing reklamo. Bilang patunay, nilagdaan ng magkabilang panig ang kasundoang ito ngayong 16 ng Oktubre 2025 sa bayan ng San Mateo, Rizal. Okay, so malinaw, ma'am, no? And kayo, ma'am, kanina, itatanong ko na rin sa inyo, nakuha natin yung size ni Sir Jay, at sabi nga niya, willing siya na makipag-coordinate, nagpalitan kayo ng number, kayo ay makikipag-direct contact kung talagang meron pong ingay. So right now, ma'am, kayo ay okay sa ganong arrangement na? Opo. Nangako naman po siya na anuhin niya po yung pagpapatupad din po niya yung ordinance po na hanggang 10 nga po, at hindi yung minimize po ng tugtog nila is hihinaan na po talaga. At okay naman din po naman siya makipag-usap. Okay sa inyo na i-minimize, tama? Although we have the city ordinance nga na which is para rin kumbaga ma-follow niya yung ganun na 10 PM is kung hindi siya mag-close, ihihinaan. Tama ba, sir? Or since hindi makaistorbo sa inyo? Iiwasan niya makalabag, magreklamo, o kung hindi, ay siya'y mapapatawa ng kaampatang violation at may kaampatang parusa or fine or pagsuspende hanggat umabot, kung kanyang ulit-ulitin pa rin,
ay aabot din sa hanggang masuspindi ang kanyang lisensya. So, given, sir, let's say lang po, no, of course, maraming netizen na baka sabihin, baka mamaya ngayon lang yan, and then baka, kunyari, ganito, tapos tuloy-tuloy pa rin, or mag-ingay kahit 10 p.m. onwards na. So, on the side of RLGU, sir, ano ang, yun nga, magandang sanction or gagawin possibly, sir, natin? Well, we will continue to monitor the place as laging nandun ang ating Department of Order and Security at nandyan ang ating barangay to attend again. Kung sabi ko nga, ituloy nila yung paghahain for documentation purposes ng reklamo. Kasi para meron tayong record na meron tayong kasunduan na katulad nito so that we move forward na nakapag-usap sila ng maayos, the business will continue. Kaya nga lang, meron tayong formal na consideration sa mga hinaing ninyo. At yun naman ang gusto natin, magkaroon ng balanse at may kasunduan ng katulad nito. So, any last message, ma'am, kay Sir Jay? Although, nagtumanggi na siya magpa-camera, may gusto kayong sabihin sa kanya? Nagpapasalamat din naman po kami na nakipagharap po siya ng okay at nangako rin naman po siya na gagawin niya yung sinasabing yung kung ano po yung ordinansa na walang ng ingay. At nakipagkasundo naman po talaga, na-accept naman na po namin. Sa inyo, okay naman po? Opo. Basta kung kung may sakaling may paglabag pa, yun na lang din po yung namin. Yun sabi niyo nga po, sir, na Basta mag-stick lang siya dun sa pinangako niya. Okay na yun. Na talagang, kung ano yung, kumbaga, panindigan niya yung sinabi niya. Na hindi makakaabala. Then, yung gagawin niya na magbabawa siya ng yung sinasabi niya, ganun. Magpapalit siya ng gagamitin para mas ma-minimize yung sound nila. Yun lang, okay na kami doon. Gusto lang namin po talaga sa kalaliman ng gabi is tahimik po. Kasi syempre pare-parehas po may trabaho, may pasok. Pare-parehas po kaming kailangan magpahinga. Lalo na pag may edad na rin po yung kasama namin sa bahay. Nagkasundo ang mga partido, ang bawat partido. Makakaasa po kayo ng patuloy na pagsuporta sa ating komunidad ng inyong lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating Mayor, Omi Rivera, na maging maayos at maging sustainable ang pagsasama ng mga negosyo ng taong bayan, ng mga residente. At makakaasa po kayo na nandito po ang inyong lokal na pamahalaan para bigyan kayo ng proteksyon, ng tamang mga alituntunin at paggabay sa pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat. Again, sir, in behalf of Senator Raffy Tulfo, sir, thank you so much po. And regards to our mayor, sir, maraming salamat din. Okay, thank you po. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo, na natugunan po ang aming problema at naghaharap po kami ng may-ari at ng admin po sa may munisipyo po. Yun po, sana po patuloy pong matugunan sa amin ang problemang ito. Naway sana po tuloy-tuloy lang po yung pag-monitor sa na para po walang problema na po na mangyayari. More powers po, Idol Raffy. Sana po ay marami pa po kayong matulungan kagaya namin na nangangailangan ng tulong nyo. Okay, yun lang po. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Raffy